Napakalaking balita. Ang Elon Musk kamakailan ay gumawa ng malalaking alon sa mundo ng sasakyan sa pamamagitan ng maayos na pagkuha ng walang iba kundi ang Ford Motor Company. Oh, narinig mo iyon ng tama. Ang isa sa mga pinaka-iconic na tatak ng kotse sa kasaysayan ng Amerika ay opisyal na ngayong bahagi ng umuusbong na imperyo ng Musk. Pero bakit? Paano nahugot ni Elon ang nakakalaglag panganggalaw na ito nang hindi nagdulot ng kaguluhan? Let's break it down dahil siguradong mababago nito ang buong industriya. Bakit nga ba ito ay isang malaking bagay? Well, for starters, marami ang nabigla dahil matagal nang magkaribal ang dalawang ito. Kaya't ang paghahayag na ito ay nakakuha ng 1 toneladang tao na ganap na hindi nakabantay. Ito ay ganap na bonkers. Tinukoy ng dalawang ito ang eksena sa sasakyan tulad ng dalawang heavyweight na boksingero mula nang ilunsad ng Blue Oval brand ang electric lineup nito para sakupin ang makabagong imperyo ng Tesla. Ito ay naging isang todo showdown upang makita kung sino ang makakapagluto ng pinakakapanapanabik na rides. Pag-isipang muli ang sandali kung kailan pinakawalan ng Ford ang kanyang electric F-150 Lightning na tumama sa merkado pagkatapos lamang ipagmalaki ng Tesla ang kanyang futuristic at angular na Cybertruck na parang pag-aari nito ang runway. Fast forward sa ngayon, at ngayon ay nasasaksihan na natin ang mabangis na pagharap sa pagitan ng Ford's chic Mustang Mach-E SUV at Tesla's ever-popular Model Y crossover. Oo naman, ang Mach-E ay nakakuha ng kaunting presyo, ngunit ninanakaw nito ang spotlight sa kanyang makinis na aesthetics at maaliwalas na interior vibes. At ang Model Y, sabihin na lang natin na medyo natatakpan ito kumpara. Ngunit narito ang kicker, kahit na ang mga automotive giant na ito ay nagsasagupaan araw-araw, ang electric lineup ng Ford ay namamahala pa rin upang makakuha ng magandang bahagi ng market share ng Tesla. Kaya kailangan gumawa ng plano si Elon at ginawa iyon ng henyong bilyonaryo at nagsimula na ang kanyang plano. Paano pumatay ng higante? Well, alam mo ang kasabihan, upang makagawa ng isang omelette, kailangan mong pumutok ng ilang mga itlog. At yun ang ginawa ni Tesla. Si Tesla ay aktibong nagpapatupad ng mga pagbawas sa presyo sa kanyang lineup ng sasakyan sa iba't ibang mga merkado sa buong 2024. Ang mamatapang na pagbaba ng presyo sa merkado ng dikuryenteng sasakyan ay nagsimula ng isang malaking digmaan sa presyo na nanginginig sa mga bagay-bagay para sa mga kakompetensya at mas nararamdaman ng Ford ang init kaysa sa iba. Ang matinding competition na ito ay nagpataw ng isang mabigat na pinansyal na pasanin sa Ford's EV division na nagpipilit sa kumpanya na muling pag-isipan ang mga timeline at estratehiya ng production nito. Ang digmaan sa presyo ay nag-iwan sa marami sa mga kakompetensya na nag-aagawan upang makasabay at manatiling may kaugnayan. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang ganap na pag-aagawan na pumipigil sa mga margin ng kita sa kabuuan, lalo na para sa mga legacy na manlalaro tulad ng Ford na hirap na umangkop sa matapang na bagong mundo ng pagpepresyo ng EV. Ngayon ay kinailangan nilang itulak ang ambisyosong target nito para sa pagpapalabas ng 600,000. Dikuryenteng sasakyan sa isang taon mula sa katapusan ng 2023 hanggang ngayon sa katapusan ng 2024. Bakit ang pagbabago ng mga plano? Sisihin ito sa demand na hindi masyadong tumugma sa mga inaasahan na pinalala lamang ng mga pagbawas sa presyo ng Tesla. Ang CEO ng Ford na si Jim Farley ay medyo tapat tungkol sa pressure na kanilang nararanasan, na sinasabi na ang crunch sa pagpepresyo ay talagang nagpapahirap na maabot ang mga naunang layunin sa production. Dagdag pa rito, sa pagsara ng agwat sa pagitan ng mga kotseng pinapagana ng gas at mga EV, ang mga tao ay hindi gustong kunin ang dagdag na pera para sa mga dikuryenteng sasakyan tulad ng dati. Higit pa rito, pag-usapan natin ang pagkalugi at hindi sila maganda. Ang Ford's EV, na tinatawag nilang Model E, ay nagulat ng malaking pagkawala ng 700 million sa unang quarter lamang ng 2023. Oh, tama ang nabasa mo. Yun ay isinasalin sa isang nakakagulat na negatibong margin na higit sa 100%. Sa madaling salita, sa bawat dolyar na ginagawa nila sa pagbebenta ng mga EV, nalulugi sila kaagad ng $1. At kung sa tingin mo ay masama iyon, ihanda mo ang iyong sarili. Ang pagtataya ng Ford na ang mga pagkalugi na ito ay tataas sa isang napakalaking 3 billion para sa buong taon, mula sa $2, 1 billion noong nakaraang taon. Ang tumatas na mga gastos para sa mga materials at production ay talagang nakatambak sa presyon. At so 9, ang perang ginastos ay lumampas sa kung ano ang nanggagaling sa mga benta ng EV. At dito ay kung saan ito ay nagiging trickier. Ang mga variable na gastos ng Ford ay talagang mas mataas kaysa sa kita mula sa bawat electric vehicle na ibinebenta. Nangangahulugan ito na kung mas maraming EV ang kanilang ibinebenta, mas malalim ang kanilang napupunta. Maniniwala ka ba? Ang pagbabahagi ng merkado ng pagbili ng Ford
Ngunit sa isang mabigat na pagkalugi sa pananalapi, natiyak na hindi isang panalong diskarte para sa kakayahang kumita. Kaya paano tumugon si Ford? Napilitan din silang magbawas ng mga presyo, lalo na sa mga maiinit na modelo tulad ng Mustang Mach-E. Noong Enero 2023, inilabas ng Ford ang mga pagbawas sa presyo na mula $600 hanggang $5,900 sa iba't ibang modelo. At ito ay ang lahat pagkatapos ng Tesla laslas ang batayang presyo ng Model Y SUV sa pamamagitan ng isang mata-popping $13,000. Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng patuloy na labanan ng Ford upang mapanatili ang kanilang kalamangan sa isang pabago-bagong tanawin ng merkado. Ang UBS ay nagpapatunog ng mga kampana ng alarma na nagmumungkahi na ang agresibong pagpepresyo ng Tesla ay maaaring umusbong sa mundo ng automotive. Ang mga legacy na manlalaro tulad ng Ford na nabibigatan sa mas mataas na gastos ay nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian. At iyon mismo ang gusto ni Tesla. Gaano kalaki ang issue nito para sa Ford? Pag-usapan muna natin ang mga pag-urong ng production. Hindi lang ibinabagsak ng Ford ang bola, nire-redefine nito ang mga pagkaantala sa EV arena. Kunin, halimbawa, ang makintab na bagong 3-row na electric SUV na pinag-uusapan ng lahat. Ang paglulunsad nito ay itinulak pabalik mula 2025 hanggang 2027. Samantala, ang next-gen electric truck ay nakatakda na ngayong 2026 sa halip ng mga naunang plano. Bakit ang mga pagbabago? Lahat ito ay bahagi ng isang mas malaking diskarte na nagbibigay sa Ford ng pagkakataong muling suriin ang EV lineup nito sa gitna ng mabilis na pagbabago ng merkado at umuusbong na mga inaasahan. At lubhang kailangan nila ito. Kung magsisimula kang maghukay sa mga kamakailang numero ng Ford at baka gusto mong kumuha ng popcorn, malalaman mo na ito ay parang roller coaster ride lang. Sa unang quarter ng 2024, bumagsak ang benta ng dekuryenteng sasakyan ng Ford, bumagsak ng napakalaki ng 20% kumpara sa parehong oras noong nakaraang taon. Hindi iyon ang uri ng balita na inaasahan nilang marinig, tama ba? Upang magdagdag ng asin sa sugat, ang kita mula sa division ng Model E ay bumaba na parang bato, na may nakamamanghang 84% na pagbaba na umabot lamang sa humigit kumulang 100 million sa tatlong maikling buwang iyon. Pag-usapan ang isang pagsusuri sa katotohanan. Ngayon bigyan natin ng liwanag ang situation ng Model E. Iniulat ng Ford ang isang napakalaking pagkawala ng $1 billion. Oh, tama ang narinig mo. Iyan ang uri ng numero na nagpapaupo sa iyo at mapansin. Kapag sinira mo ito, isasalin iyon sa isang kapansin-pansing pagkawala ng higit sa $132,000 para sa bawat isa sa 10,000 dekuryenteng sasakyan na kanilang nabili. Maniniwala ka ba? Iyon ay isang napakalaking pagtalon mula sa average na pagkawala noong nakaraang taon na humigit kumulang $40,525 bawat sasakyan. Parang ginawa lang nilang zero ang profitability meter o baka maging negative pa. Kaya naman naglalaan sila ng oras para pag-isipang muli ang kanilang diskarte at iyon ang ginawa nila. Habang tinatalakay ng Ford ang mga problema sa paglalakbay nito, binibigyang pansin nito ang mga hybrid. Isipin ang mga ito bilang mapagkakatiwalaang tulay ng Ford na nagkokonekta sa mga sasakyang iyon na nakakakuha ng gas na panloob na combustion engine sa makinis na mundo ng mga full electric na modelo. Pero bakit? Bakit tumutok sa hybrids ngayon? Well, para masagot iyon, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa cash flow. Kaya pag-usapan natin ito. Noong Abril 2024, ang Ford ay nakakuha ng mga benta ng 56,418 hybrid na sasakyan na minarkahan ng isang kahangahangang 47% na pagtaas mula noong isang taon lamang. Tiyak na dapat ipagdiwang iyon. At ang kita na bumubuhos mula sa mga klasikong ICE na sasakyan ng Ford, lalo na ang kanilang mga minamahal na truck at SUV, ay isa pa ring pangunahing lifeline na nagpapasigla sa mga ambisyosong plano para sa mga inisyatiba ng EV ng kumpanya. Ang diskarte ng Ford para sa pagpopondo sa EV vision nito ay lubos na nakasandal sa matibay nitong mga sasakyang IC at sa kanilang patuloy na lumalagong hybrid na mga handog. Ito ay isang matalinong diskarte upang panatilihing maayos ang pag-ikot ng mga gulong. Pampinansyal na iyon habang tinatahak nila ang baluktot na daan patungo sa isang mas eco-friendly napapanatiling hinaharap. Kaya paano ito gumagana? Well, yung mga ICE vehicles na yan hindi lang basta-basta nagbebenta. They rake in the cash. And their profit margins super high para mapunduhan nila ang EV sector nila. At sa pagtatapos ng dekada, nais ng Ford na magkaroon ng mga hybrid na option na ilalabas sa buong fleet nito. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga modelong paborito ng tagahanga tulad ng F-150 at Maverick na mayroon ng hybrid powertrain. Ang F-150 Power Boost Hybrid ay isang hayop ng isang track and talagang dinudurog ito sa chart ng mga benta na may 6% na pagtaas sa mga benta. Iyan ay tama, ito ay hindi lamang anumang hybrid, ito ay official na ang pinakamataas na nagbebenta ng full-sized hybrid pickup sa Amerika. Ano ang sikretong sarsa?
Puno ito ng mga makabagong feature, kabilang ang kakayahan sa onboard na 7, 2 kilowatt na nagbabago ng laro. Ang kamangha-manghang tampok na ito ay nagbibigay daan sa iyo na paganahin ang iyong mga tool at appliances mula mismo sa track, na ginagawa itong isang kabuuang game changer kung ikaw ay nasa lugar ng trabaho o nag-e-enjoy sa isang weekend getaway. At pagkatapos ay mayroong Maverick Hybrid na kinuha ang Corona bilang pinakamahusay na nagbebenta ng hybrid pickup sa pangkalahatan. Sa unang 4 na buwan pa lang ng 2024, ang kagandahang ito ay nakapagbenta ng nakakagulat na 26,061 na unit. Iyan ay sapat na upang pawisan ng kaunti ang sinumang kakumpetensya. Narito ang isang kawili-wiling twist. 59% ng mga mamimili ng Maverick ay actual na nagpapalit mula sa iba pang mga tatak. Ang estatistikang ito ay nagsasalita ng mga volume tungkol sa apela nito bilang isang bagong alternatibo sa mga ginamit na maliliit na SUV na kadalasang kinagigiliwan ng mga tao. Kaya ngayon ay mari mong isipin, lahat ay mabuti. Tama? Kung patuloy nilang gagawin ito hanggang sa maging kumikita ang EV market, sila ay mananalo. Well, hindi iyon ang nangyari dito. Dahil darating si Elon para sa bagong nahanap na gold mine ng isang diskarte at hindi siya bumabagal. Ngunit ito ay hindi lamang para sa kapakanan ng paggawa ng mas maraming pera. Ito ay isang taktika ng kaligtasan. Kailangan ito ni Tesla. Pero bakit? Bakit kailangan ng Tesla ang Ford? Well, may 3 dahilan. Sabay nating himayin. Pagpapalaki ng merkado. Hindi maaring panatilihin ng Ford ang pagdurugo ng pera kahit na meron silang isang kamanghamanghang cash cow sa anyo ng isang hybrid. At alam ito ni Elon. Ngunit ang merkado ngayon ay nahaharap sa napakaraming hamon. At ang isang kumpanya sa pakikibaka ay nangangahulugan na ang buong industriya ay malapit ng maging isa. At nagsimula na. Medyo roller coaster ride na lang nitong mga nakaraang araw na may iba't ibang paikot-ikot na nag-iwan sa mga investor na nakakagat ng kuko. Napansin mo ba kung paano naging pamantayan ang pabago-bagong presyo ng stock? Kunin ng Tesla, halimbawa, ang kanilang mga bahagi ay nakakuha ng 15% na hit noong 2023 kumpara sa makintab na mga araw ng 2021 at 2022. Ito ay isang katulad na kwento para sa BYD. Ang stock ay bumaba rin ng 15% noong 2023 kumpara sa nakaraang taon. Kung titingnan mo ang malaking larawan, ang mga purong EV na gumagawa ng kotse ay sama-samang nawalan ng halos 20% ng kanilang market capitalization sa average mula noong 2022. At pagkatapos ay nariyan si Rivian, na nakita ang stock nito na tumaas ng 37% pagkatapos masecure ang isang matamis na 5 billion na deal sa pamumuhunan sa Volkswagen. Ngunit bago ka masyadong matuwa, tandaan na bumababa pa rin ito ng nakakagulat na 91% mula sa pinakamataas nito sa lahat ng oras. Pag-usapan ang tungkol sa isang halo-halong bag. At pag-usapan natin ang ilan sa mga mas bagong manlalaro sa laro tulad ng VinFast, Polestar, Canoo, Fisker, Lucid, at Nikola. Mukhang nahihirapan silang maabot ang kanilang mga target sa pagbebenta at hinahanap nila ang kanilang sarili na nakikipagkalakalan sa mas mababang presyo. At kung binabantayan mo ang venture capital, mapapansin mo na hindi rin masyadong mainit ang mga bagay doon. Noong 2023, ang mga pandaigdigang pamumuhunan sa mga startup ng malinis na enerhiya, kabilang ang mga nagluluto ng mga cool na EV at teknolohiya ng baterya, ay lubos na nahirapan. Ang mga pamumuhunan sa maagang yugto ay bumaba ng 20% hanggang $1, 4 billion, habang ang mga pamumuhunan sa yugto ng paglago ay bumagsak ng 35% hanggang $10, bilyon. Yun ay isang medyo matarik na pagtanggi. Ngunit narito ang pilak na lining. Sa kabila ng lahat ng mga hadlang na ito, ang EV market ay nasa isang paglago pa rin. Umuusbong sa mga kumpanya at mamumuhunan na naghahanap ng mga bagong pagkakataon pataas at pababa sa supply chain. Habang ang tubig ay nagiging pabago-bago, gayunpaman, ang maingat at matalinong mga desisyon sa pamumuhunan ay higit sa lahat. At yun ang ginagawa ni Elon. Kung magpa siya ang pangalawang pinakamalaking tagagawa ng EV sa bansa na maglipat ng mga diskarte, nangangahulugan ito na hindi bubuhos ang malalaking pamumuhunan sa industriya. Hindi iyon gusto ni Tesla, at iyon ang unang dahilan kung bakit gusto nilang makuha ang Ford. Ngunit pag-usapan natin ang pangalawa. Backup plan. Kapag ang kalsada ay nagiging mahirap, ang bawat kumpanya ay nangangailangan ng isang bagay na babalikan. At so ngayon, maraming analyst at mamumuhunan ang nagsisimulang mag-isip at magtanong kung nasasaksihan natin ang isang epic bubble na nabubuo sa paligid ng stock ng Tesla at nagdudulot ito ng kaguluhan sa mga bilog sa pananalapi. Ang maalamat na hedge fund manager at matagal ng kalaban ng Tesla na si Lacunder ay umabot na sa iminumungkahi na ito ay maaaring ang pinakamalaking bubble ng stock market sa modernong kasaysayan. Hindi lang basta-basta ang sinasabi niya. Nagtatalo siya na ang modelo ng negosyo ni Tesla ay tumitingin sa mga seryosong mahihirap na hamon.
Ang lumiliit na demand na sinamahan ng kakulangan ng mga bagong modelo hanggang 2025 ay maaring magpadala lamang ng presyo ng stock na bumababa sa 14 or bawat bahagi. Yun ay kumakatawan sa isang nakakagulat na 91% na pagbaba mula sa kung saan ito nakatayo ngayon. At ang stock ng Tesla ay nakakuha na ng isang mabigat na hit na bumagsak ng halos 60% mula sa lahat ng oras na pinakamataas nito. Tila nawawalan ng singaw ang buzz sa paligid ng higanting electric vehicle na ito. Ang mga analyst ay nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng Tesla na panatilihing umuusad ang growth engine sa isang lalong mapagkompetensyang EV landscape na puno ng mga traditional na automaker na nagpapalaki ng kanilang laro at naglulunsad ng kanilang sariling mga handog na kuryente. Pagkatapos ay mayroong mga kita at ito ay hindi maganda. Nagbabala si Lacunder na ang mga kita ng Tesla ay maaring bumaba ng nakakagulat na 50% sa darating na taon na nagdaragdag lamang ng gasolina sa bubble na takot sa apoy. Itinuturo niya na ang Tesla ay medyo nakadepende sa isang pares ng mga modelo, ang Model 3 at Model Y. Kaya damang ang mabenta para sa mga ito ay hindi tumama sa marka, ang kumpanya ay maaring mahanap ang sarili sa isang mahigpit na lugar. Kaya naging, ang mga mamumuhunan na umaasa na ang stock ay labis na pinahahalagahan ay nagsimulang maglagay ng kanilang mga taya laban dito na inaasahan ang isang pababang kalakaran. Ngunit ang short selling ay isang high-stakes na laro. Kung ang presyo ng stock ay tumaas, ang mga short sellers ay kailangang mag-agawan upang masakop ang kanilang mga position na maaring humantong sa mga sakuna na pagkalugi. Kaya't bumalik tayo at ilagay ang buong senaryo na ito sa makasaysayang konteksto. Ang sitwasyong ito ay nararamdaman ng maraming tulad ng nakaraang mga bula sa merkado kapag ang mga presyo ng stock ay tumaas ng higit pa sa hype kaysa sa solid fundamentals. Ang stock ng Tesla ay nasa ilalim ng mikroskopyo na ang lahat ng mga alalahaning ito ay umiikot sa pagpapahalaga nito at ang pag-asam ng mga kita na sumisid. Maari bang tumagal ang kasalukuyang pagpapahalaga ni Tesla o ang bula na ito ay nasa bingit ng pagsabog? Sa alinmang paraan, kailangan ng Tesla ng isang bagay na mahuhulog tulad ng ginagawa ng Ford sa kanilang mga hybrid. At ito ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan ng Tesla ang Ford. At ano ang pangatlong dahilan? Competition. Pinapalakas ng mga tagagawa ng Tsino ang kanilang laro at nagiging isang seryosong tinik sa panig ni Tesla na nanginginig sa bahagi nito sa merkado at pagganap sa pananalapi. Ang paglilipat na ito ay hindi lamang isang blip, ito ay isang malaking elon. Una, pag-usapan natin ang pagkawala ng market share. Ang BYD, isa sa mga nangungunang EV manufacturer ng China, ay gumawa lang ng mga headlines sa pamamagitan ng opisyal na paglampas sa Tesla sa mga benta sa unang pagkakataon sa huling bahagi ng 2023. Maniniwala ka ba? Nagbenta ang BYD ng nakamamanghang 526,000 ganap na dekuryenteng sasakyan habang pinamahalaan ni Tesla ang 484,000 sa takdang panahon. Ito ay nagmamarka ng mahalagang sandali sa pandaigdigang EV landscape kung saan matagal nang hawak ni Tesla ang corona. Ngunit hindi ito titigil doon. Ang mga Chinese EV manufacturer ay naluluha na, mabilis na pinalawak ang kanilang presensya sa bahay at higit pa. Pagsapit ng 2022, inangkin ng China ang lugar nito bilang pinakamalaking auto exporter sa mundo na may mahigit 5 milyong sasakyan na ipinadala sa ibang bansa. Ang malaking bahagi nito ay mga bagong sasakyang pang-enerhiya na gawa ng mga tatak ng Tsino. Ang pagsabog na paglago na ito ay nagpapataas ng init para sa Tesla dahil mas maraming mga mamimili ang naaakit sa mga makabagong at wallet-friendly na mga option na ito. At pag-usapan natin ang ilan sa mga matatamis na pakinabang para sa mga kumpanyang ito ng China. Ang gobyerno ng Tsina ay nasa lahat na nag-aalok ng mabigat na subsidyo na nakikinabang sa parehong mga tagagawa at lokal na mamimili. Isinasalin ito sa makabuluhang mas mababang presyo para sa mga Chinese EV na ginagawang mas kaakit-akit ang mga ito kaysa sa mga mas mahal na modelo ng Tesla. Sa mga tax break at mga insentibo na lumilipad sa paligid, makikita mo kung bakit maaring naramdaman ni Tesla ang pagpisil. Ngayon, ano ang tungkol sa pagbabago? Ang mga Chinese na manufacturer na yun ay hindi lang magandang nakaupo, mabilis silang naglalabas ng mga bagong modelo. Isinasadya nila ang kanilang mga alok upang matugunan ang isang malawak na hanay ng mga panlasa ng mamimili. Halimbawa, ang NIO at Zeekr ay naglulunsad ng mga feature-packed, abot-kayang sasakyan na humihila ng mga mamimili palayo sa Tesla. Kunin lang ang mga numero ni Zeekr noong 2024. Naghatid sila ng higit sa 20,000 MAGA unit na isang kahanga-hangang 89% na pagtalon mula sa nakaraang taon. Maliwanag, may pangangailangan para sa mga kapanapanabik na Chinese EV na ito. Kaya, ano ang magagawa ni Tesla? Ito ay kung paano babalik si Tesla sa mga drawing board at pag-isip tungkol sa mga matapang na bagay. Ibig kong sabihin, aminin na natin, hindi lang ito tungkol sa mga sleek designs at futuristic vibes. Ito ay tungkol sa pagiging strategic at bold. Kaya, ano ang plano ng laro? Una,
Sumisid tayo sa kanilang matapang na pagpapalawak ng kapasidad ng production. Narinig mo na ba ang tungkol sa pinakabagong gigafactories na lumalabas? Pinapalakas ng Tesla ang mga kakayahan nito sa production na hindi kailanman bago sa pagtap sa lumalaking demand para sa nakakaakit ng mga sakay nito. Naglunsad sila ng mga bagong gigafactories sa mga lugar tulad ng Austin, Texas. Isa itong malawak na pasilidad na halos puno ng aktibidad. At isa pa sa Berlin, Germany, na madiskarteng inilagay sa European market. Ang mga malalaking gusaling ito ay hindi lamang para sa palabas. Ang mga ito ay ginawa upang i-streamline ang proseso ng production ng Tesla, palakasin ang output, at pinuhin ang kanilang mga kahusayan sa pagpapatakbo. Karaniwan, ang Tesla ay naghahanda para sa isang seryosong ramp-up ng production. Ibig sabihin, mas maraming sasakyan ang dumadaan sa kalsada at hindi gaanong naghihintay sa mga sabik na customer. At pag-usapan natin kung paano pinag-iba-iba ng Tesla ang mga handog ng produkto nito. Ito ay hindi lamang isang kumpanya ng kotse. Ito ay isang tatak na gustong maakit ang mata ng lahat, mula sa mga mahilig sa teknolohiya hanggang sa mga pang-araw-araw na driver. Kaya, ano ang nasa menu? May mga bagong modelo si Tesla sa pipeline na lumilikha ng lubos na buzz. Isipin ang Cybertruck na isa ng cultural na kababalaghan at binibilang ng mga tao ang mga araw hanggang sa masecure nila ang kanilang sarili. At hindi ito titigil doon. Gumagawa din sila ng mas budget-friendly na compact na sasakyan na nagbubukas ng pinto para sa isang ganap na bagong audience. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mas malawak na net gamit ang pinalawak na lineup na ito, hindi lang nakakaakit ang Tesla sa tapat na fanbase nito, ngunit naglalayon din na mahuli ang mga potential na mamimili na maaring naisip noon na ang isang dekuryenteng sasakyan ay lalabas sa kanilang hanay ng presyo. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pagtanggap sa pagkakaiba-iba sa lineup, upang kung naghahanap ka ng isang napakagandang hayop sa kalsada o isang practical na biyahe, mayroong isang bagay si Tesla na pumukaw sa iyong interest. At naisip mo na ba kung ano ang nagtatakda sa Tesla bukod sa karamihan ng mga dikuryenteng sasakyan? Lahat ito ay tungkol sa pagbuo ng isang rock-solid na komunidad at pagpapatibay ng katapatan sa brand na ginagawang halos mga ebanghelista ang mga tagahanga. Ang Tesla ay hindi lamang nagbebenta ng mga kotse. Sila ay gumagawa ng isang pamumuhay na lubos na nakakatugon sa mga eco-warriors at mga mahilig sa tech. Ang kanilang mission, na pabilisin ang paglipat ng mundo sa sustainable energy, ay hindi lamang isang catchphrase. Ito ang puso ng tatak. Ang pangakong ito sa kapaligiran ay nagsasalita ng maraming salita sa mga mamimili na nagmamalasakit sa planeta, na lumilikha ng isang masigasig na base ng customer na nagrarally sa paligid ng tatak tulad ng isang pamilya. At sa isang technical na pananaw, si Tesla ay gumagawa ng napakaraming bagay upang mapansin. Kalimutan ang tungkol sa clunky, lumang paralan ng mga sasakyan. Inihahatid ng Tesla ang mga traditional na automaker para sa isang loop gamit ang mga makabagong kakayahan ng software nito na may mga over-the-air na pag-update na nagdaragdag ng mga nakakatuwang bagong feature. At nagpapahusay sa performance ng sasakyan nang hindi mo kailangang iangat ang isang daliri. At huwag nating laktawan ang mga autonomous na features sa pagmamaneho. Idinisenyo ang mga ito para gawing parang futuristic na joyride ang iyong pagmamaneho. Ang walang humpay na pagtulak na ito para sa innovation ay nagtatakda ng Tesla bukod sa pack, at nagpapatibay sa katayuan nito bilang isang frontrunner sa landscape ng electric vehicle. Ngunit hindi lang iyon. Ang Tesla ay nagbubuhos ng mga mapagkukunan sa pagbuo ng sarili nitong mga cell ng baterya na kilala bilang ang 4680 na mga cell. Ang mga bad boy na ito ay hindi lamang isang cool na pangalan ng techie, idinisenyo ang mga ito upang pasiglahin ang mga antas ng density ng enerhiya at makabuluhang bawasan ang mga gastos sa produksyon. Ito ay hindi lamang isang footnote sa playbook ng Tesla, ito ay isang critical na bahagi ng kanilang diskarte upang manatiling nangunguna sa isang merkado na nagiging lalong mapagkumpetensya. Sa mga pagpapahusay sa teknolohiya ng baterya, hindi lang pinapanatili ng Tesla ang bentahe sa mga kakompetensya nito, tinitiyak nila na ang kanilang kakayahang kumita ay nananatili sa itim kahit na ang mga presyo ay nagbabago. At huwag nating kalimutan ang tungkol sa napakalawak na supercharger network na iyon. Kung nag-aalala ka tungkol sa paghahanap ng lugar para maningil kapag nasa labas ka, nasa likod mo si Tesla. Walang humpay nilang pinapalawak ang kanilang mga istasyon ng supercharger na ginagawang mas madali hanggat maaari para sa mga driver na mag-power up. Ang pamumuhunan na ito sa pagsingil sa infrastruktura ay nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan sa pagmamay-ari na tinutugunan ang isa sa mga pinakamalaking takot na mayroon ang mga potential na mamimili ng EV, ang pag-access sa mga station ng pagsingil. Sa mas maraming supercharger na lumalabas, nagiging mas madali ang pagpunta sa kalsada nang hindi nararamdaman na naglalaro ka ng isang laro ng bingo sa mga location ng pagsingil. At dito pumapasok ang pagkuha ng mga mapagkukunan ng Ford.
Ang mga potential, kung binibigyang pansin mo ang eksena sa sasakyan, alam mo na hindi lang ito ang iyong run-of-the-mill collaboration, ito ay isang revolutionaryong pag-alog. Nagtatag ang Tesla ng isang network ng higit sa 120,000 supercharger station na kumalat sa buong US at Canada. Iyon ay isang pangunahing paglipat ng kapangyarihan para sa sinumang nasa likod ng gulong ng isang dekuryenteng sasakyan. Tama ba? Well, simula sa 2024, ang driver ng Ford ay magkakaroon ng ganap na access sa mga supercharger station na ito, at ang kailangan lang nila ay isang simpleng adapter para maisaksak kaagad. Ito ay hindi lamang isang maayos na kaginhawahan, ito ay isang malaking pagpapalakas ng kumpiyansa para sa mga electric na handog ng Ford tulad ng Mustang Mach-E. Binabago ng kadalian ng mabilis at maginhawang pag-charge ang laro na ginagawang mas madali para sa Ford na makipagkompetensya sa EV space. Biglang, ang mahabang oras ng paghihintay sa mga istasyon ng pagsingil ay isang bagay ng nakaraan. Ngayon ay lumipat tayo ng mga gear at sumisid sa pagmamanupaktura. Ang mga pabrika ng Ford ay tulad ng isang malawak na web ng mga kakayahan sa production. At kapag pinaghalo mo iyon gamit ang makabagong espiritu ng Tesla, para itong eye-on ang ignition sa isang turbocharged na makina sa industriya ng sasakyan. Sa pamamagitan ng pag-tap sa itinatag na kahusayan sa pagmamanupaktura ng Ford, maaaring i-crank up ni Tesla ang production sa paraang parang pagpindot sa nitrous button. Ito ay mahalaga sa isang merkado na gutom para sa mga dekuryenteng sasakyan. Sa matatag na pasilidad ng Ford na sumusuporta sa kanila, ang Tesla ay makakagawa ng mas maraming kotse. May hatid ang mga ito sa mas mahihinang mga customer ng mas mabilis at mapanatiling buhay ang siklab ng fan habang binabawasan ang mga gastos. Ngayon yan ang tinatawag nating win-win situation. At huwag nating palampasin ang kayamanan ng mga pagkakataon sa China. Ang EV market ay ganap na sumasabog doon, salamat sa napakalaking population na higit sa 1.4 bilyong tao at isang mabilis na lumalawak na infrastruktura. Sa pamamagitan ng pakikipagtambal sa Ford na meron ng matatag na foothold sa China, maaaring i-navigate ni Tesla ang bagong teritoryong ito ng hindi gaanong abala. Isipin ito tulad ng pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang lokal na gabay kapag nag-e-explore ka ng hindi pa natukoy na katubigan. Ginagawa nitong mas maayos ang lahat kapag nagtatayo ng mga relasyon at nakikinabang sa mga pagkakataon. Kaya kung titingnan mo ang malaking larawan, ang partnership na ito ay tungkol sa pagpapahusay ng access sa mga station ng pagsingil, pag-supercharge ng mga proseso ng pagmamanupaktura, at pagharap sa makulay na merkado ng China. Ito ay tulad ng pagtatakda ng yugto para sa isang ganap na EV renaissance. Ang parehong mga kumpanya ay medyo nangangailangan ng isa't isa. Ngunit ano ang iyong mga salubin sa nakakakuryenteng duo na ito? Maarbang ang pakikipagtulungang ito ay ang lihim na sarsa para sa pangingibabaw sa landscape ng dekuryenteng sasakyan at pag-ikot ng ulo sa daan? Ipaalam sa amin sa mga komento. Salamat sa panonood at makikita kita sa susunod na video.